May nagtatanong dito sa comment section, yung kalendar po ba ng daigdig ay parehas lang ng kalendaryo sa langit? Walang kalendaryo sa langit, ano ba yan? Kaya nga gusto ko lang iparating sa inyo, yun ang tanong, eh. Walang kalendaryo sa langit. Bakit? Bakit? Sa langit, hindi mo alam kung bukas na ba, kinabukasan na ba, bakit? Walang gabi dun eh. Walang gabi doon, walang dilim doon dahil ang kaluwalhatian ng Diyos na nagbibigay ng liwanag doon. Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat ang nagsisilbing templo roon ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang bigyang liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Ngayon, kung walang orasan, tapos walang gabi, paano malalaman na Lunes na ngayon at Martes bukas? At saka, yung tanong na yun, ano ba naman klase tanong yun? Pero sagutin natin, sa Biblia kasi, kung sa Diyos mismo sa Diyos mismo, walang pinagkaiba ang 1,000 taon at ang isang araw. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal na sa Panginoon, walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. So paano mo malalaman ngayon yan? Kung Lunes ngayon, Martes bukas, doon sa langit, ang Panginoon doon sa langit, walang pinagkaiba doon ng isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Pareho lang. Ibig sabihin, hindi tumatakbo ang oras doon. Paano malalaman kung ano? Brother Tinda, Yes. yan ang kapalpakan ng pag-unawa ng mga SD na kahit sa langit mayroon pang araw ng pamanghinga. Yes. Ano pa mayroon pamanghinga na wala ng gabi? At saka wala namang sinasabi doon na merong sabat sa langit. Walang sinasabi na merong sabat sa langit. Kahit basahin natin yung talata, walang sinasabi doon na merong sabat sa langit. Ang mananatili doon sa langit, yung kanilang salinlahi. Basahin natin Sinabi pa ng Panginoon, kung papaanong ang bagong langit at ang bagong lupa na aking gagawin ay mananatili magpakailanman, ang inyong lahi ay mananatili rin magpakailanman. Ano yung mananatili? Sabat? Hindi. Yung kanilang lahi. At hindi kayo makakalimutan sa bawat pasimulan ng buwan. Ano ibig sabihin ng pasimulan ng buwan? Ang kinakausap dito ni Isaias, yung mga taong may kalendaryo pinagbabatayan. May kalendaryo. So para maunawaan ng mga naririnig yung pagsabi ni Isaias, kailangan niyang gamitin ang analogy ng ating kalendaryo para maunawaan nila. Sa bawat pasimulaan ng buwan at sa bawat araw ng mamahinga, ang lahat ay sasamba sa akin. Ano ang ibig sabihin yan? Basahin din sa English. Ano sabi sa English? Everyone will come to worship me on every worship day. They will come every Sabbath and every first day of the month. Okay, yes, yun nga, sabi ni Bro Jan. Walang sabat sa langit. Halimbawa ito, from Sabbath to Sabbath, from month to month, all will come to worship me. Ano sabihin ng from Sabbath to Sabbath? Halimbawa, pagpalagay natin Saturday. Yan Saturday. From Saturday to Saturday. Yan lagay natin From Saturday to Saturday. All people will come to worship me. Kasama na doon ang Sunday, kasama na doon ang Monday, ang Tuesday, ang Wednesday, ang Thursday, ang Friday. Bakit? From Sabbath to Sabbath. Sabihin, from weekend to weekend. Walang Sabbath noon, walang pahinga yon dahil everyday worship yon.
Yun ang maling unawa nila sa sa talata, sa Isaiah 66, 22 to 24. Nang hindi daw nila nakalimutan daw nila kung sila'y nakumpirmahan o wala. Paano daw nila malalaman kung nakumpirmahan sila o wala? Sa probinsya po nila kung saan sila pinanganak. Ako noon, ang ginawa ang requirement kasi sa kailan lang to nung that was 3 years, 4 years ago lang po nung bago ko makarating dito sa Japan. Nagpakasal kami muna doon ng church. Ni-required yung confirmation tapos pinakuha sa akin, inasa Caloocan ako. Tapos pina-required ako ng simbahan ng confirmation, hindi pwedeng baptismal lang. So nung yung kasing hipag ko mismo, asawa ni Kuya, matagal na siyang lingkod sa simbahan sa Magalang, sa Pampanga. Ay doon po ako pinanganak. Ngayon, usually po sa probinsya nyo makukuha yung confirmation, itanong nyo dun sa mismong kung saan kayo nabinyagan, ipinanganak at nabinyagan sa Catholic po. And then, sa akin, yung confirmation ko, wala eh. So, pag walang information dun sa confirmation nyo, kung sa Manila po kayo, ayan, dun sa St. Michael Parish po, no? Dun sa may tabi, sa may bandang Malacanang, may mga po doon, confirmation almost every Thursday yata and Saturday. Laging mayroon doon lahat ng mga hindi nakumpilan po, no? So, una, kailangan tanong nyo po doon sa pinaka-main province nyo kung saan kayo nabinyagan. Then, nandun yung yung pinaka nyo, no? Pinaka dokumento kung nabinyagan o nakumpilan po kayo. Pag wala, usually yung iba, yung mga simbahan nila nasunugan o nasunog yung lahat ng mga files. Ang gagawin doon, hingi po kayo ng certificate of baptism doon sa baptism yun doon sa opisina kung kaya. Ako certificate lang nawala ni mga file, luma na kasi matagal na nung nabinyagan po ako, no. So yun po yung pwedeng gawin natin, mag-inquire kayo kung saan kayo doon sa parish ninyo, sa pinakalumang parish nyo kung saan kayo nabinyagan, and then doon nyo po inquire kung nakumpilang kayo. Pag hindi, marami pong paraan ng parish sa parokya natin po para kung paano kayo makumpilan, kapatid. Brother Angel, ang tanong dito, saan daw nila pwedeng malaman? Sa simbahan po ba o kung saan? Yun na po, hindi po pwedeng halimbawa, nakatira ka kung saan ka pinanganak, no? Kasi halos lahat ng tao ngayon sa pinanganak hindi na sila nakatira doon eh. Iba nasa abroad na, yung iba nasa Maynila na, no? Kung saan ka pinanganak? Kung saan ka alam mo na binyagan? Probinsya usually yan, di ba? So, pero kung taga Manila ka na binyagan ng alam mo, doon yung mismong yung mismong simbahan niyo, doon ka magtanong.